Good morning, Southern Leyte. Mayong buntag sa mga katawan na dinhi sa lungsod sa Sugod. Og dinha usab sa dakbayan sa Maasin, mga Maasinhon. Og ana usab sa laing lugar dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Ana karon sa Sugod Bay area tuwa sa Pacific. Apil usab ang Panaon area og sa Maasin City area. Good morning sa tanan natong naminaw karon sa Facebook Live og nanaw usab og naminaw sa atong 104.7 FM. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta og inyong yung pagtanaw og pagapaminaw dinhi lang sa inyong kinaham nga kasaw matag buntag og inyong kapares sa pamahaw ang Radio Pilipinas Frontline. Sangan gihapon sa atong station manager Sir Dindo E. Alaras. Kini si Jevic Epis ang tingog sa yanong lungsuranon. Kauban ang tibok pwersa sa Radio Pilipinas Sugod. Maghatod kaninyo sa mga labas nga mga balita ug mahinungdanong impormasyon nga angay gyud natong masayran dinhi sa atong lokalidad. Adlaw nga Biyernes na, Pebrero 5, 2020 mga kaigsunan. Sagingon pa sa mga kabataan, thanks God it's Friday. It's a Friday usab mga kaigsunan. Daghang mga lugar, mga unsa pa ni, mga milk tea, mga restaurant o uban pang lugar dinhi sa atong probinsya. Ang ano nagyoy mga kalihukan, mga adunay banda nga magatugtog. Kay Friday man, Friday karong adlaw. Apan amping lang gihapon kita mga kaigsunan kay nagpadayon pagyod ang hulga sa COVID-19. Dili gyud ta mo kumpiyansa matud pa sa gipasabot sa Department of Health kay dili gyud masabtan nato kung kinsa ang nagadala sa virus. So mo nang importante gyud nga kita tanan andam kanunay ug atong pagasundon ang minimum health protocols nga gilatad gyud sa Department of Health. Good morning guys sa atong station manager Sir Dindo E. Alaras. Ug ang ato usab nga kauban dinhi sa Pikas Lawak sa Master Control. Nagyod si Kuya Noel Palugod. O good morning pod kang Engineer Nuki Parado. Mayong buntag usab nila ni Kuya Alden Mero, Rito Cabales, Kuya June Antegra. Ug sa atong admin officer Sir Ramon Fernandez. Apil po ang atong security officer si Kuya Federico Pauls. Apil usab sila Kuya Ariel Wanico og si Kuya Ed Mayoyo. Og sa atong mga security officers dinhi sa SLSU Main Campus, good morning. Dagan kayong salamat kay lanog-lanog ang inyo diha nga Facebook. Og napod mo'y monitor naminaw sa radio. Dagan kayong salamat. Og sa ako gingon kaganina ang tibok pwersa sa Radio Pilipinas Sugod maghatod gayod sa mga labas nga mga balita og mahinungdanong impormasyon nga angay gyud natong masayran dinhi sa atong lokalidad. Ang lungsod sa Silago, Hinunangan ug lungsod sa Hinundayan. Ana gyud nagatutok ang kagalang-galang Sir Gigi Galang. Samtang ang lungsod sa St. Bernard, San Juan o Kabalian o lungsod sa Anahawan, Permanente Miss Rhea Mikate. Ug mao kadtong mga kalungsuran ang gitawag nga Pacific Area or Pacific Towns dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Samtang ang Panaon area nga gilangkuban sa lungsod sa San Ricardo, Pintuyan, San Francisco, Liloan, apil na ang lungsod sa Libagon og Sugod, ana agyod Ma'am Gemma Destriza. Samtang ang lungsod sa Buntok, Malitbog og Tomas Opos, kana gayod nga mga kalungsuran gitutukan ni Rowell Bognos.
og ang lungsod sa Padre Burgos, Macrohon og Dakbayan sa Maasin. Ana usab kanunay diha Miss Dalia Abiera urit. Og dili usab nato kalimtan ang atong kalungsuran nga gitutukan. Api na ang isla sa Limasawa dinhi sa probinsya sa Southern Leyte ug ang tulo ka mga kasikbit nga kalungsuran sa Dakbayan sa Maasin. Ang lungsod sa Matalom, Bato, apil na ang Hilongos. Nabilong na kana sa probinsya sa Leyte mga kaigsunan. By the way, ang lungsod sa Matalom, Bato, Hilongos, part na kana sa gitawag nga Quinto Distrito, 5th District sa Province of Leyte. Ana-ana sila ay lain usab diha nga kongresista sa Quinto Distrito. Sa atong mga nagasubaybay sa Facebook Live, padayon lang gihapon kamo sa pag-like, pag-share o pag-comment aron atong isibya sa kahanginan ang inyong mga greetings taod-taod kada mga kaigsunan. Good morning daypod sa atong University President sa SLSU. Sa Southern Leyte State University, si President Dr. Pros Ivy Yepes nga gidawat gyud kagahapon, mainitong gidawat ang mga kaubanan sa Associated Media of Southern Leyte. Sa gipahigayon kagahapon di nagmalampuson ang ikaunom nga kapihan sa SLSU. Didto gyud gipahigayon sa SLSU San Juan Campus. Di nausab nisalmot sa mga kalihukan o nagpakita o nagpasabot sa ilang mga accomplishments o mga achievements ang nagkadaiyang mga Vice President sa SLSU o ang mga school campus director sa unom ka campus sa SLSU dinhi sa atong province sa Southern Leyte. Diha sa campus or SLSU campus sa Dakbayan sa Maasin, sa Tomas Opos nga kining Tomas Opos mao ni ang ako nga gitrabahoan usab, nahimo ko nga instructor diha sa SLSU Tomas Opos. Good morning di ay ni Dr. Felisilda, Ma'am Violi, nakita mi gahapon. Good morning, Ma'am. Og ni Dr. Eric Aniga. Good morning, sir. Og diha usab sa SLSU sa Buntok. Og dinhi sa SLSU main campus sa Sugod. Apil usab ang SLSU didto sa San Juan o Kabalian. Ug ang katapusan SLSU sa Hinunangan, Southern Leyte. Speaking of Hinunangan, nagatanaw na si Kapitan Agricola Itom, Kapitan sa Barangay Matinaw. Ay, good morning, Kap. Kumusta ang Australia? Taas-taas na nga ito nga pagbakasyo diha. Amping kanunay, Kapitan Itom. Okay, oras sa Radyo Pilipinas, alas 6:10 na sa kabuntagon og ato sang ihatag ang pagbana-bana sa panahon gikan giyod sa buhatan sa pag-asa. Sa pinaka-latest advisory sa buhatan sa pag-asa, ang tail end of frontal system makapekto sa eastern section sa southern Luzon. Samtang ang northeast monsoon o ang amihan, padayong makapekto sa nahibiling bahin sa Luzon, apilagani sa Visayas o Mindanao. Din magadala kini og mga pag-uwan sa maong mga lugar. Ang Visayas, apil na ang Eastern Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands. Makasinati gayod og panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kawanangan inubanan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan tungod sa localized nga pagpanugdog og kilat. Samtang kasarangan ngadto sa kusog nga hangin gikan sa amihanang silangan ang magpasulabi sa eastern section sa Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands. Diin kasarangan ngadto sa pagkabaluron ang kadagatan.
Samtang hinay ngadto sa kusog nga hangin gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan ang magpasulabi sa nahibiling bahin sa Visayas diin hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalud sa kadagatan. Dinhi sa lungsod sa Sugod ganina nga kadlawon din sa man gyud kita ning mata. Mura maghapit na gyud ta ning tiguwang siguro kuya. Dugay ta matog sa iyo mo mata. Matingala lang ta kay wa pa nagatingog ang ato nga alarm. Naunhan man atong alarm. Okay, ganina ang kadlawon og hangtod gani karon na dindot gyud ang ato nga kahimtang sa panahon ang ato na sinati dinhi sa Sugod. Din kagabi ay nagpakita na usab ang mga bituon. Kay murag gimingaw ta kay taud-taud gyud wa nagpakita ang mga bituon og ang kanindot sa ato nga kawanangan. Hopefully magpadayon ang maayo nga og bintaha og nindot nga panahon hangtod gyud unya nga gabi. Apil usab karon nga weekend unta kay daghang mga lakaw ang ato mga kaigsunan. Kay kun aduna gyoy uwan na limitado ang lihok natong tanan. Ang haring adlaw ni subang ganinang alas 5 sa buntag. O kini gikatakda nga musawpon yang alas 5:48 sa hapon. Og mao kadto ang pagbanabana sa panahon gikan sa buhatan sa pag-asa. Radyo Pilipinas Frontline. Oras sa Radyo Pilipinas, 13 minutos na ang nakalabay sa ikaunom sa kabuntagon o gatos ang pasadahan ang mga national news karong adlaw nga Biyernes. FDA nagpasidaan sa publiko batok sa mga pekeng bakuna sa COVID-19. Department of Justice pagaimbestigaran ang pagsud sa mga fake nga bakuna dinhi sa atong nga nasud. Malacañang interesado sa single shot vaccine nga gihimo karon sa Johnson & Johnson Company. Pagbawal sa face-to-face nga pagpangampanya para sa 2022 election, dili suportado sa ubang mga politiko. Clinical trial sa Pilipinas sa bakunang Johnson magasugod na karong simana. Samtang dulan 5 ka milyong Pinoy na wadaan og trabaho tungod sa pandemya matod pa sa DOLE. Samtang pag-amyenda sa Anti-Violence Against Women and Children Act, giplanuhan. Mastermind sa multi-billion pesos investment na aresto sa Quezon City. Samtang gitawag nga green jobs para sa micro and small green jobs para sa gitawag nga micro, small, medium enterprises sa nasod. Gidoso ni Deputy Speaker Loren Ligarda. Samtang tulo ka semana human gibasura ang University of the Philippines Department of National Defense kon UP DND Accord, panagtigom sa UP og DND nagmalampuson. Guide Bill kon the Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery Bill aprobado na sa ikaduhang pagbasa. Kanhi US President Donald Trump giauhag mo testify sa iyang impeachment trial. Samtang United Nations gibantayan gihapon ang nahitabo nga problema karon sa Myanmar. Og matud pa sa gipagawas nga latest nga survey sa usa ka kumpanya, mga Pinoy gustong magpabakuna batok sa COVID-19.
Samtang kagahapon usab ang commissioner sa Commission on Election nagpasabot sa iya nga pamahayag nga ang pagdawat sa Commission on Election para sa mga botante nga magparehistro sa adlaw lang nga Martes hangtod Sabado. Kaya gipasabot ni Commissioner Guanzon nga ang adlaw nga Lunes mao kana ang schedule para sa disinfection sa tanang mga field office sa Commission on Election. Samtang pagsuspenso sa implementasyon sa Car Child Seat Law suportado sa mga kongresista. Og neda nang hinaot nga hugtang na og mas mobintaha unta ang community restriction sa Metro Manila ug sa ubang lugar karong buwan sa Marso. Og mao kana ang mga national headline karong adlaw nga Biyernes. Radyo Pilipinas Frontline. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 6:18 na sa kabuntagon. O karong mga taknaa ato sang ihatag ang latest COVID-19 update dinhi sa Rehiyon 8. Sa pinaka-latest nga advisory nga gipagawas kagahapon sa Department of Health Eastern Visayas, adunay 60 ka mga bago nga kaso sa COVID-19 ang na-record sa atong rehiyon. Adunay usa ang namatay og 80 ang hingpit na nga naka-recover. Hinungdan nga niabot na sa 14,308 ang mga nagpositibo sa COVID-19. Ang total recoveries ana usab sa 13,423 o 93.81%. Ang total death niabot na usab sa 184 o 1.29%. Ang aktibo nga kaso sa kasamtangan ana pa sa 701 o 4.90%. Ang 60 ka mga bago nga kaso gikan sa 775 ka mga laboratory samples nga gipagawas sa tulo ka COVID-19 laboratories dinhi sa Rehiyon 8. Gikan sa Eastern Visayas Regional COVID-19 Testing Center, sa Divine Word Hospital and Virology Laboratory ug sa Ormoc Molecular Diagnostic Center. Ang Eastern Visayas Regional COVID-19 Testing Center nagpagawas og 433 ka mga laboratory results. Ang 403 niini negatibo samtang ang 30 nagpositibo. Samtang ang Divine Word Hospital and Virology Laboratory sa gipagawas nga 318 ka mga laboratory results, ang 290 negatibo ug adunay 28 nga nagpositibo sa COVID-19. Ug sa katapusan ang Ormoc Molecular Diagnostic Center sa dakbayan sa Ormoc nagpagawas usab og 24 ka mga laboratory results. Diin 19 niini negatibo ug adunay 5 ang nagpositibo. Ang 60 ka mga bago nga kaso sa COVID-19 kagahapon, adunay 13 gikan sa dakbayan sa Tacloban, adunay 2 gikan sa dakbayan sa Ormoc, samtang 27 gikan sa probinsya sa Leyte, 2 sa lungsod sa Abuyog, 1 sa lungsod sa Alang-alang, 4 sa lungsod sa Albuera. Samtang adunay 2 gikan sa lungsod sa Burawin, 1 sa Barugo, samtang 2 sa Kananga, 4 sa La Paz, 1 sa MacArthur, naapoy 2 sa lungsod sa sa Matagob, 6 sa lungsod sa Palo, 1 sa San Miguel, o gikan sa lungsod sa Tanawan. Sa Eastern Samar, adunay 2 ang nagpositibo, 4
Bacolod local case ang nagpositibo sa lungsod sa Dolores o lungsod sa Oras, Eastern Samar. Sa probinsya sa Samar, adunay duha gikan sa Catbalogan, tagsa gikan sa lungsod sa Paranas, Santa Rita o lungsod sa Villarreal. Sa probinsya usab sa Biliran, adunay duha ang nagpositibo. Gikan kini sa lungsod sa Culaba o lungsod sa Naval. Dinhi sa atong probinsya sa Southern Leyte, adunay 5 ang nagpositibo gikan sa Dakbayan sa Maasin. Samtang adunay 3 gikan sa Dakbayan or lungsod sa Macrohon ug adunay 1 gikan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Hinungdan nga niabot na sa 773 ang nataptan sa COVID-19 dinhi sa probinsya sa Southern Leyte sa kinatibukan. Ang aktibo nga kaso anapa sa 55 ug ang recoveries ni abota sa 712 ug adunay 6 ang namatay sa COVID-19. Subligyod nga pahinumdom sa Department of Health Eastern Visayas nga atong pagasundon ang Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Bawal walang mask at face shield. Ay isanitize ang mga kamay at iwasan ang kulob nga mga lugar. Didumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal nga interaksyon sa ibang tao. At alamin ang totoong impormasyon. At ang plus, suportahan ang FDA-approved nga bakuna. Matod pa sa Department of Health Eastern Visayas, kung atog yung suportaran ang gipasabot nga bida solusyon sa COVID-19 sa buhatan sa Department of Health, sa giingon pa nila, #WeCanBeat COVID-19. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 6:23 na sa Kabuntagon. Radyo Pilipinas, Frontline. Okay, sa ato nga pagbalik, ato nagyong makauban ang atong mga frontliners diin na naga-attend usab kagahapon. Ubay-ubay sa atong mga kaubanan sa Associated Media of Southern Leyte. Gato usab ng mga kauban din sa Radyo Pilipinas Sugod. Ang atong mga frontliners nga ni Salmot gayod sa gihimo kagahapon nga kapihan sa SLSU didto sa lungsod sa San Juan. Okay, but before nato ihatag sa atong mga kaubanan para sa ilang mga pasyo na, ato sang basahon ang mga early birds nga naga-comment o nagatanaw sa atong Facebook Live. Good morning, Sir Bonifacio Olor. Good morning sa Olor family sa Barangay Kahopian, Barangay Magatas, o sa Olor clan sa Philippines, o sa tanang mga officers o sa mga miyembro. Greetings gikan ni Sir Bonifacio Olor. O sa ako din mga paryente diha sa Barangay Magatas, mga Epis family. Kita pohon kay nindot na ang panahon basig makabisita rata diha. Maglisod ko kinsa biyang unang duolon. Okay, good morning usab kang Ma'am Rose Gagi nga nagatanaw karon from Canada. Og ni Ma'am Denden si Abihar nga nagatanaw usab sa atong Facebook Live. Ni Ma'am Jocelyn Balido Gonzalez, good morning. Og nagatanaw siya from Barangay San Juan. Adunay greeting si Ma'am Denden si Abihar diha sa Seattle, Washington, USA. Labi na ni Angelito Banal og ni Annalie Ligaspe. Og good morning sa tanang mga miyembro sa Knights of Columbus sa Intiro probinsya sa Southern Leyte. Gikan kana ni Sir Olor og ni Teacher Lourdes. Good morning Radio Pilipinas Sugod. Good morning usab kang Ma'am Edetha Diate, Ma'am Analiza Liles Katiria, ni Ma'am Ala Almagalang, good morning. Ni Terlin Ulita Ampo og sa ubang mga Ampo family
dinhi sa Southern Leyte. Good morning po kang Dr. Jenny Miode og ni Dr. Paula Pahulio, ang Municipal Health Officer sa lungsod sa Matalom. Ni Mayor Melchor Petracorta. Mayor, kumusta diha sa Limasawa? Og sa atong tourism officer diha si Ma'am Remy Salomon. Good morning. Radio Pilipinas Frontline. Oras sa Radio Pilipinas, alas 6:27 na sa kabuntagon sa atong pagbalik. Ato nagyong makauban ang atong mga frontliners aron maghatag sa ilang mga pasiuna. Human lang nining mga mahinundanong pahinumdom. Standby. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Identification System o PhilSys ang magiging central identification platform na magbibigay ng valid proof of identity o patunay ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mga Pilipino na maaaring i-verify digitally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang PSN? Ang PSN ay ang PhilSys number na binubuo ng 12 numero na unique at randomly generated. Ito ang magiging permanent ID number ng isang individual. Ang PSN ang pangunahing feature ng Philippine Identification System o PhilSys. Ang PSN ay maaaring gamitin sa mga transaksyon sa gobyerno at pribadong sektor kahit hindi ninyo dala ang inyong physical card. Ang mahalaga ay kabisado mo ang inyong PSN. Ang PSN ay hindi dapat ibahagi sa kung kanino man. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Sa pagharap ng sambayanan sa krisis na dala ng coronavirus disease, ay walang humpay na nagbabantay ang pamahalaan at kagawaran ng kalusugan. We remain to be vigilant dahil matagal pa ho ang laban na ito. Atin na pong isa-isip na magkakaroon na po tayo ng new normal. At sa kooperasyon ng bawat isa sa ating pagsunod sa mga tuntunin ng gobyerno ay unti-unti na itong nagbubunga. Makikita na po na parang nabibend na yung pataas natin na graph at nakikita na ho natin na nag-uumpisa lang mag-flatten yung curve. Kaya't sa mga payo at batas na inilabas, ay manatili tayong sumunod. Patuloy po nating gagawin ang mga measures na ginagawa natin to prevent na dumami pa po ang kaso sa ating bansa. We are in this together. Sama-sama nating puksain ang COVID-19. We heal as one. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas Frontline. Mayong buntag pag-usab ka natong tanan sa nagpadayon karon sa pagpaminaw sa 104.7 FM og nagatanaw sa atong Facebook Live via Radio Pilipinas Sugod Facebook page. Kinilang gihapon ang inyong higala Jevic Epis, ang tingog sa yanong lungsuranon. Sangan sa atong station manager Sir Dindo Alaras o kauban sa tibok pwersa sa Radio Pilipinas Sugod, maghatod sa mga labas nga mga balita o mahinundanong impormasyon nga angay gyud natong masayran dinhi sa atong lokalidad. Sa dili pa nato ihatag ang atong para sa mga pasiuna sa atong mga kaubanan. Ani ay additional nga national headline karong adlaw. Chief PNP di Bold Sinas gikatakdang mobisita nganhi sa Rehiyon 8 karon or ugma alang sa mahinundanong katuyuan. At ang itaw-taod kay ihatag yun sa itong station manager Sir Dindo Alaras ang hingpit na asoy sa maong balita. Oras sa Radio Pilipinas, impunto alas 6:30 na sa kabuntagon o karong mga gutlua ato nagyong dawaton sa pikas linya ang atong mga frontliners para sa ilang mga pasiuna. Ato unahon ang nagatutok sa panahon ni area, apil na ang lungsod sa Libagon og Sugod. Ma'am Gemma Destrisa. Yes, Ma'am Gemma, good morning.
Radio Pilipinas. Frontline. Yes, good morning. Maadjong buntag, Dr. Jeff. I hope okay na atong abot. Maadjong buntag sa tanan na itong mga soking tigpaminaw. Kagwapo bang paridin doon nag-smile, oy? Sa atong sa nakita dito nga picture. Good morning sa atong mga kaubanan din sa studio. Thank you, Engineer Noki Parado sa pagpahiluna sa tanan. And of course, si Parinuel Palogod nga very good ka-polite no sa pag-facilitate nato. Good morning with the support sa admin ni Pari Ramon Fernandez o ni Ariel Juanico and overall supervision sa atong Abdik Buaw nga station manager and supervisor na very friendly approach ra jud ang gihimo. Thank you Kadjo Parilindo for everything. Og sa tanan nga nag-view karon sa atong Facebook page, maadyo buntag ninyong tanan. Labi na diha sa San Juan, Kabalian. Thank you kaadyo sa itong pag-anha kagahapon. O sa tanan nato nga naminaw karon sa itong 104.7 FM. Good morning ka natong tanan. Atong pasiuna mga higala sa atong peace and order situation. O gingon man sa atong kahimtang sa panahon. Dinhi sa atong area of concern and responsibilities. Atong nahibaw-an gikan sa atong mga kasaligang tinubdan nga way kakulian sa panahon labi na sa San Ricardo, sa San Juan, San Ricardo, Pintuyan, San Francisco, Liloan, Libagon, and of course din sa lungsod sa Sogod. Wa ta maka-experiensya karong buntaga og pag-uwan-uwan. Makapaabot ta og nindot nga panahon karong buntaga. Og sa Pasi Order usab namin tinar ang kahapsay og kalinaw sa atong mga kalungsuran nga atong gibantagdan na alam may mga ginagmay kining pagtukis-tukis illegal nga sugal kining pagtukis-tukis kining ginamit na gining atong mga manok no pero adyo mo kumpiyansa ha kay masakpan gani mo ni ana presidential decree kana unja makihaan mo makapiyansa mo og 36 mil mao na nga undang jud mo ana parihara nas tungit mo na gipasabot karon sa atong nga mga kapulisan nanawagan sa mga atong mga kapulisan na kinahanglan kung doon na mo dihay mga armas na dili lisensyado, kinahanglan nga injud jud nang isurrender. Gumikan kay usa ka na sa ilang kampanya karon nga illegal nga posisyon sa mga armas de fuego, isurrender ka na ilabi na kun way lisensya. Dako usab ang piyansa niya ng mga higala temporary liberty gawas nga makapiyansa ka sa armas kana kung itugot sa atong huwis lain pagajod ang ipiyansa ni anang mga ammunitions kanang maong mga bala. So kinahanglan nga maminaw ta sa kampanya karon sa atong gobyerno. Og sa ato sam nga biyahe sa atong ferry boat diha sa duha ka puerto dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte matingali mo kay naaman diha ang daghan nga naay mga additional nga nagbantay. Kana gitudzo na sa atong provincial government gumikan kay karon dili makasud ang mga sakjanan nga nagdaog mga baboy dito sa Mindanao. Dili kami ning pagkuyanan karon sa African Swine Fever, SF. So naakaridugang nagbantay da sa Liloan Ferry Terminal o sa Binet Ferry Terminal sa San Ricardo. O sa biyahe usab sa atong mga sakyanan sa kadagatan, way aberya kanunay nga nagserbisyo ang Fastcat o Santa Clara sa Liloan o sa Binet ang MV Vanessa o MV Santa Clara og Fastcat og MV Vanessa og Vanessa diha sa lungsod sa San Ricardo. Okay, good morning sa atong mga suking tigpaminaw labi na jud diha sa Compton, California. Good morning kang Abay Lilo Javier do na sa pangumustahon ato ring basahon pangumusta kang Tereso Terry Gaviola, Rick Molos, Nini Guzon og Soling Kadayuna sa nahawng Libagon, Southern Leyte. Gikan sa pundok sa Wa Malimot. Salamat Abay Lilo Javier. Og kumusta po ko sa imong pamilya diha si Queen, si Paul, si Serge ug si Tammy. Og si Ma'am Rowena Perry, good morning nimo diha Ma'am Weng. Kang Lando Torres, noy maadjog buntag, sila si Dennis Ausa, si Marivic ug si June. Marivic na ingge no si June og si Dindin Abihar Verano, good morning nimo day kang John ug kang Gerald diha sa Canada. Sila si Ivy Ortiz Lago ug si John Rafael, si Baby Liam, good morning ninjo. Na praning dinis atong lokalidad og ingon man sila si Ellen Bendolo ug si Sir Nol Vitor, si Nang Rene ug si Nung Camilo Langob. Good morning ninjo.
O good morning po nila ni Faye Atwell sa may Festor o kang Edgar. O sila si Cousin Estrella Palaras. Kanunay dyan nagsunod nato ang ato mga educators. Good morning, Dr. Bonifacio Olor, ang ato Principal Consolacion Elementary School. O sa ato mga teachers, sila si Ma'am Lilith Roses sa Rito Montediramo Senior Memorial National High School sa Nahaw ni Bagong Southern Leyte. Sila si Ma'am Grace Hamlin, si Ma'am Sherry May Ranke, o uban pa na nga itong mga teachers, sila si Jade, no? Mga teachers nato diha. O si Ma'am Rosel Logronio diha sa Oticon Elementary School. Ato nga mga teachers, mga pamilyang Encluna, Idilio, Atilay Encluna, Idilio, good morning. Kang Sis Maida o kang Gaudani Encluna, o sila si Manang Lorna. Good morning ninyo dihang tanan. Okay, sa atong mga kalambuan, dinhi sa atong si Miss Melinda Sindol, good morning. O dapat sa Konsolasyon sila si Bembe Mayok. Bem, good morning ni diha day. Kang Lizel Makasokol, kang Indaya Melinda Botero, o sila si Manoy Pat diha. Good morning ninyo diha, no? Kamong tanan na taga Konsolasyon nga atong paryente. Dili na mo na magtagsa-tagsa. Okay, sa atong mga kalabuan, dinhi sa atong lokalidad, mga higala, kapihan sa Southern Leyte State University 2021, malampusong gipahigayon. Sa lungsod sa Pintuyan, sila si PIN 26 o ingon man PIN 36 clinically cleared na sa COVID-19 pandemic. O dito sa Biliran, mga higala, ang presyo sa kaning baboy o manok kontrolado gihapon. Libreng dialysis machine alang sa mga senior citizens aprobado sa Kamara. Ug nindot nga balita, laig 10,000 pesos nga iayuda sa pamilyang apektado sa COVID-19. Kini karon sa Kamara. Kini uguban pa, masayra nato sa pagdayon, ginhigapon sa atong tulumanon. Ma'am Carol Gabronino, good morning. Ma'am Carol Medina Salazar, maadjong buntag, ug kang Ma'am Floripin. Kini gihapon si Gemma Deslista, Radyo Pilipinas, Frontline. Daghan kayong salamat, Ma'am Gemma Destriza, sa imong mga pasiuna. Oras sa Radyo Pilipinas, 38 minutos na ang nakalabay sa ikaunom sa kabuntagon. O gaton dawaton kay naka-standby na sa Pikas Linya. Live gikan sa lungsod sa Hinundayan, Southern Leyte. Para maghahatag siyang mga pasiuna, Sir Gigi Galang. Yes, Sir Gigi, good morning. Radio Pilipinas. Frontline. Yes, daghang salamat ug madong buntag sa JB. Kumusta nga akong signal? Loud and clear, Sir Gigi, padayon. Okay, medyo nawa man og kadiyot ang signal nato diha sa atong studio. Yes, good morning sa tanan nato nga mga kaubanan diha sa studio. Sila si Engineer Loki Parado, Noel Palogod, Paribindo Alaras, o sa kinatibukang puwersa, sa Engineering Department, o sa admin. Good morning kanatong tanan, pari-art reader, o inuman sa itong mga kubanang, mga frontliner, muhatag na usab, o mga kasayuran, mga informasyon, si Ma'am Maria Mikate diya sa Anahawan, Marijima Destrisa sa Sugod, Ruel Bugno sa Tomas Opos, Dalia Oret sa Maasen, o siyempre ng atong anchorman nakatutok sa Limasawa, diri sa mga lungsod sa Leyte, Matkalom, Bato o Hilongos. Good morning, madugbuntag nito katanan. Okay, madugbuntag usab sa nakatutok na minaw karon sa 104.7 FM o kadto nga naka live sa Facebook page madong buntag nito nga tanan hain ka man dapit sa kalibutan diha sa gawas sa nasod diri sa Pilipinas, maadjong buntag kanatong tanan. Sa akong mga kalungsuran nga gitutukan, good morning, maadjong buntag nito nga tanan, maadjong mohunong na ning pagwanuan na. Good morning sa tanan nga mga
kawani sa Rural Health Unit nga padayon ang ilang gihimo karon nga pagpamakuna sa atong mga kabataan naghatag og measles, rubella o ginulman nagpatak sa anti-polio. Good morning sa atong mga law enforcers, sa atong mga barangay tanod, barangay official sa tibuok katawhan diri sa Pacific area. Okay, sa kantang sa itong panahon na wajod mo pakita siya ring adlaw. Dili gyapon maadto ang atong panahon na gumikan kay padayon gyapon ang panaligsik diri sa atong nahimutangan o kagabi pa bundak gyapon ang uwan way puas ang pag-uwan diri sa Pacific area. So inatunta nga muhunong na nino. Di mapod kalikayan kay naaman ang hanging amihan na nagpasuwabi diri sa atong diri sa Eastern Visayas o Mindanao. Okay, sa pasiorden na may mga kakulian hapay og linaw ay nakapatik nga mga dinagko sa atong police blotter kung aduna may mga pangitabo diara kutob sa atong barangay masitol gyapon aduna tay mga maabtik nga mga opisyal sa atong barangay nga mositol sa mga problema sa atong mga kaigsuonan. Okay, sa pasiuna sa atong mga impormasyon, mga balita karong buntag. Kabalaka gumikan sa napalgang baboy nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Silago nga nagpositibo sa ASF, walay bisan usa ang natakdan. Pamilya ni Mayor Elisa de la Cruz Candingan maghatag og mga chinilas for love sa mga indigent nga pamilya sa lungsod sa Lundayan karong buwana. Samtang 362 milyones pesos na pundo para sa genomic biosurveillance dinhi sa atong nasod giaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Karong simanaha laumang magsugod ang clinical trial sa COVID-19 sa Janssen Pharmaceutical gikan sa Belgium. So atangi kini nga maong balita sa akong pagbalik karong taud-taud gikan diri sa lungsod sa Nundayan. Kini si Gigi Galang, Radio Pilipinas Frontline. Radio Pilipinas Frontline. Daghan kayong salamat Sir Gigi Galang live gikan diha sa lungsod sa Hinundayan, probinsya sa Southern Leyte. Oras sa Radio Pilipinas alas 6:44 na sa kabuntagon. O gado na tayo nakuha nga impormasyon nagauwan di ay karon sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Gikan ni Ma'am Edlin Grava. Ma'am Edlin, good morning og sa tanang taga Himbangan og sa Himbangan National High School faculty and staff. Good morning kaninyong tanan. Okay, padayon kita sa paghahatag sa mga pasiw na atong dawaton sa Pikas Linya. Naka-standby na nanukad gikan sa Dakbayan sa Maasin. Live na live, Miss Dalia Abiara Oritias. Miss Dalia, good morning! Radio Pilipinas Frontline. Yes, good morning Sir Jebs. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw sa ilang mga radyo. Good morning po sa atong mga Facebook viewers nga sayo nagtanaw gyud sa ilahang mga cellphone para mo tan-aw sa atong maminaw para sa atong matagbuntag nga programa. Good morning, good morning, good morning. Good morning po sa atong mga kaubanan dira sa stasyon. Atong mga bag-o nga mga hire, mga abdi kaayo. Sila si Engineer Nuki, daghang salamat kayo Engineer Sir Noel Palogod. Thank you. Sa atong mga kauban pa dira of course ang atong admin ug ang atong abdik nga station manager Sir Dindo Alaras. Sir, good morning ug ayaw na pangluod in taon na ho. Anyways, para sa atong lakaw sa panahon dinhi sa Dakbayan sa Maasin, sama kagahapon naglamugdong gihapon ang atong kalangitan but duna sa Pikas side din nga medyo nagpakita pod si Haring Adlaw. So ato lang abisuhan ang atong katawhan nga dili gihapon magpakumpiyansa karong mga panahona ug magdalagyod sa atong mga kaugalingong payong ug raincoat in kaso og mogawas ta sa atong panimalay para
dili tagyod magkasakit karong mga panahon. Para sa atong lakaw sa panahon, para sa atong peace and order sa tulo ka lungsod nga atohang ginabantayan, partikular sa Padre Burgos, Macrohon o inhi sa dakbayan sa Maasin. So far hapsay og malinawon ug wala ray mga dagko nga panghitabo except kagahapon dinhi sa dakbayan diin dunay buy-bust operation ang gipahigayon ug nasikop ang usa ka batan-on nga car wash boy. Doon na tayo hingpit nga detalye nga na Sir Jeves karon taod-taod. Ug doon na tayo pangumusta din Pangumusta kang SK Chairman Christian Calope, Barangay Secretary Christopher Tabale, Barangay Treasurer Honorato Tokmo, ug Barangay Daycare Worker Corazon Cabales sa Concepcion 2, Sogod, Southern Leyte. Gikan ka na nga greetings kang Baililo Javier sa Compton, California. Ug sa tanan nga mga barangay officials nato, maadjong buntag ug daghang salamat ato ni silang ikonsidera nga mga frontliners karong mga panahona. Kang Tatay Art ug Ate Beng Regner, good morning. Kang Ma'am Ruby Adobas, maayong buntag. Ug kang Sir Samson Radio Pilipinas Frontline. Okay, ato lang balikan taod-taod si Miss Dalia Abiara urit kay naputol ang atong communication kaniya. Okay, oras sa Radio Pilipinas, alas 6:48 na sa kabuntagon. Og para sa itong mga kalungsuran nga gitutukan, padayon gihapon nga hapsay og malinawon og walay mga dagko nga panghitabo sa atong upat ka lungsod nga gitutukan, ang isla sa Limasawa, lungsod sa Matalom, Bato, apil na ang Hilongos. Sa lungsod sa Matalom, Bato, Hilongos, padayon gyud ang ilang istrikto diha nga border checkpoint, labi na diha sa Hilongos kay ilag yon nga gibantayan ang mga musulod nga mga baboy or mga meat products kay aduna may implementation sa executive order din istrikto gyud nga gibantayan aron dili makasulod ang ASF kun African Swine Fever sa nasoy nga lungsod. Sa lungsod usab sa Matalom, padayon ang pag-roving o pag-monitor sa kwarpo sa kapulisan nga gipaunahan ni Police Lieutenant Jose Bayuna sa mga lugar nga aduna pay mga gipang kwarantina. Ilag yun kining gisiguro nga mabantayan o matutukan kung gipatuman bagyod ang minimum health protocols sa maong mga quarantine facilities. Ang Rural Health Unit usab nagpadayon karon sa gihimo nga vaccination para sa tipdas o polio. Giawhag ang mga ginikanan nga adunay bata 0 to 59 months old nga magpabakuna gayod kay karon lang kining buwana sa Pebrero. Hinoon aduna may schedule ang nagadiyang mga barangay, huwat lang ta sa schedule sa inyong barangay kay mismo ang mga personahe sa Rural Health Unit sa nagadiyang mga lugar ang mobisita gyud aron magbakuna. Duha ni ka klase ha ang bakuna adunay oral nga paghatag og kini nga injection. Ako ni polio o tipdas nga bakuna. Sa ato nga nasayran dito sa lungsod sa Limasawa usab, padayon ang ilang gipahigayon nga drug awareness lecture ngadto sa mga kabarangayan. Din ilag yung mga participants ang mga 4Ps aron mas mahalapad pa ang makasabot may tungod sa kani nga paglikay unta sa illegal nga drogas. Padayon usab ang ilang kampanya batok sa CARE campaign. Kani ilang kaugalingon nga kampanya para maiwasan ang COVID-19 nga virus. Og para sa mga uluhan sa mga balitang lokal sa itong mga kalungsuran, supply sa baboy sa Bato apektado sa ASF. Usa ka gatos katupad beneficiary sa Hilongos makadawat na sa sweldo sunod sibana.
14% na sa target ang nabakunahan nga mga bata sa lungsod sa Matalom, probinsya sa Leyte. 11 ka kaso sa COVID-19 gideklarar nga clinically recovered sa Inupakan. At ang itaw-taod kay atog yung ihatag ang mga hingpit na detalye sa mga balitang lokal. Oras sa Radyo Pilipinas, 51 minutos na ang nakalabay sa ikaunom sa Kabuntagon. Radyo Pilipinas, Frontline. Okay, ato na ang dawaton sa Pikas Linya na ka-standby na. Miss Rhea Mikate. Yes, Miss Rhea, good morning. Radyo Pilipinas, Frontline. Good morning, usab kanimo, Sir Jeff, ug sa atong mga katawhan nga kasamtangang nagasubaybay sa atong programa karong buntaga. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. And doon na tayo pangumusta no, sa mga magtutudlo nga sila Tessie Gomez, JV Basel, Christian Makasukol, ug Marites Tingkoy sa Consolacion National High School, Sugod, Southern Leyte. Gikan kang Baililo Javier nga naa karon sa Compton, California. Kabahin sa panahon nato sa mga lungsod nga atong ginamonitor, particular na ang lungsod sa St. Bernard, San Juan ug Anahawan sa pagpangutana nato sa atong tuod nga higala kaganiha, nakasinating gid sila og pag-uwan, but hinuon hinay-hinay ra. Samtang sa peace and order situation sa atulo ka na asoy nga lungsod, generally peaceful lamang gihapon, sumala pa sa kwerpo sa kapulisan sa tulo ka na asoy nga lungsod. Uluhan sa atong mga balita karong buntaga, enrollment rate sa SLSU San Juan Campus mitaas bisana ug gipatuman ang distance learning. Bagong kaso sa COVID-19 na record sa lungsod sa St. Bernard. Israel nanginahanglan og 500 ka buok ka mga Filipino caregivers og China midunarog 2,000 ka tablets sa Pilipinas. At ang iyang mga detalye ni Ana taod-taod. Kini si Rhea Mikati alang sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas, Frontline. Daghan kayong salamat, Miss Rhea Mikate, sa imong mga pasiuna. Okay, atong dawaton pagbalik si Miss Dalia Abiara-Urit live gikan sa Dakbayan sa Maasin. Yes, Miss Dalia. Radyo Pilipinas, Frontline. Yes, pasensya kaayo o good morning pagbalik sa atong mga suking tigpaminaw. Pasensya kaayo kay medyo naputol ta kaganina. Para sa atong mga pangumusta, doon natin pangumusta, ko lang balikon kang SK Chairman Christian Calope, Barangay Secretary Christopher Tabale, Barangay Treasurer Honorato Tokmo, ug Barangay Daycare Worker Corazon Cabales sa Concepcion 2, Sogod, Southern Leyte. Gikan nga greetings kang Baililo Javier sa Compton, California. Good morning usab kang Tatay Art ug kang Ate Beng Regner, ingon man kang Ma'am Ruby Adobas, kang Sir Samson Prima Jr. Daghang salamat kaayo sir. Kang Sir Ralph Managaw, Ate Lendy Melorin nga kanunay maminaw, kang Sir Albert Flores ug sa iyang pamilya, Evangeline Rosios, mama, yung buntag. Ug para sa atong uluhan sa atong mga balita karong buntaga, gilang street level individual na sikop sa buy-bust operation sa Dakbayan sa Maasin. Makrohon ug Maasin, dunay mga bagong kaso sa COVID-19. Pagtanyag og medical-related nga kurso sa SLSU, padayong gitun-an og 18 ka mga Borgosanon na dakpan sa paglapas sa municipal nga ordinansa sa lungsod. Ug mao kana Sir Jeff ang ilahang atangan sa tuhang pagbalik karon taud-taod. Para sa kalungsuran sa Padre Burgos, Makrohon ug sa Dakbayan sa Maasin, kini si Dalia Abiara-Urit para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas, Frontline. Daghan kayong salamat, Miss Dalia Abiara-Urit live gikan sa Dakbayan sa Maasin para sa imong pasiuna. Oras sa Radyo Pilipinas, 55 minutos na ang nakalabay sa ikaunom sa Kabuntagon. Og naka-standby na ang atong kauban, Roel Bugnos, maghatod sa iyang mga pasiuna. Yes, Roel, good morning. Radyo Pilipinas, Frontline. Yes, Sir Jibik, mayong buntag. Ano kita karoon na himutang sa Barangay San Roque, Tumasopo, Southern Leyte. Inbahin sa itong naobserbaran, medyo madagumang yun ang atong kalangitan. Manghinaot naman kita, papareha kagahapon, may tuwak naman na sabo, nagmalinaw na nga itong panahon pag-abot sa kahaponon.
Kabahin sa atong peace and order situation, kadayang hapsay malinaw ng atong mga kalungturang gibantayan tungod sa mga programang gipaygayon sa PNP. Nga ni kagahapon atong report nga na ay giuli gyud nga armas nga wala na marehistro da sa lungsod sa Buntok. So padayon man ang libot sa atong mga kapulisan aron sa pagsiguro na motuman ang atong mga kaigsunan nga adunay nag-iyag mga armas nga napay mga saktong dokumento o kining naapapod na-rehistro pa ang ilang mga armas sa ilang mga panimalay. Ato na po tayong pahinumdum sa itong mga kaigsunan, labi na gida sa lungsod sa Buntok, particular sa Santo Niño area, kay ongoing diha ang road widening project. Hinahinay naman ta sa pagbiyahe at ang mga motorista, kay medyo huot ang dalan diha going to poblasyon Buntok. Para sa itong pasiuna karong adlaw, mga kaigsunan, TESDA 8 Regional Director, may bisita sa lungsod sa Pumasopos. Malitbog LGU, adunay pahinumdum sa mga gustong muuli nga mga residente. Og bagong hospital sa probinsya sa Biliran itukod na. Ang mga detalye ini guban pa tangin ninyo niya nga taon-taon. Sa makausapa kini si Roel Bugnos para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Daghan kayong salamat, Roel Bugnos, sa imong mga pasiw na og amping sa biyahe padong dinhi sa station sa Sugod, Southern Leyte. Og sa atong nagpadayon nga na nanaw sa Facebook Live, padayon lang gyapon kamo sa pag-like og pag-share sa atong Facebook Live aron masalapad pa ang makakita og makadungog sa atong mga programa everyday. Og sa tanang naminaw sa 104.7 FM, salamat gyud sa inyong makaranayon nga pag-suporta. Mga katawhan diha sa public market sa Sugod, nga sayo sa buntag nagainom na sa kape nga init. Og nagakaon og pandesal. Good morning kaninyong tanan. Sa mga driver sa motor cab og sa nabay putpot diri term sa Sugod. Dagang putpot sa Dakbayan Masin. Ang term po sa putpot dito sa lungsod sa Bato, kining motorpot, kay ang ilang putpot dito ano na may motor. Murag motor ni nga gigamit sa kining bangka gani sa dagat. Okay, oras sa Radyo Pilipinas, 58 minutos na nakalabay sa ikaw sa kabuntagon. Og ato karong makauban sa pikas linya para maghatag usab sa iyang mga dugang impormasyon o kalambuan dinhi sa atong rehiyon, ang atong station manager Sir Dindo Alaras. Yes, Sir Dindo, good morning. Radyo Pilipinas Frontline. Yes, Sir Jivic, importante na ni kayo mo nang nangangi ko nga pasaluton ko nimo. Doon na tayo nadawat nga pahibaw gikan sa atong acting branch manager sa Government Service Insurance System sa GSI